kinilaw, isda tsaka puso, sinabawang karni. Kain tayo. Kain tayo. Hey guys, ngaunta. Gusto. Ang pagsabog mula sa bala ay pansamantalang humarang sa pagkatake ng mabangis na therapy. Ngunit bigla itong naglaho at lumitaw sa likuran ni Musa upang sakalan siya. Nakalapit na sana si Sanji ng pagtumulo. Ngunit pinigilan siya ni Frankie at sinabi kung ang munang nagalaw sapagkat nag-iipon na siya ng laser upang tuluyang pabansakin ang robot na nagpapanggap na si Jinpei. At muli, isang napakalakas na pagsabog ang unit sa silid na pinalalagyan ng mga therapy. Samantala, ang iba pang mga bersyon ni Vegapunk ay nasa control room at minamasdan ang laban ng Straw Hat sa pamamagitan ng mga monitor. Labis na nagulat si Edison na makita na kaya palang magpalabas ng laser ni Frankie. Hindi siya makakatiwala na ganito kapanganiwang Straw Hat Pirate, lalo na kahit sila ay hindi pa nangangahas na subukan ng laser sa mga Seraphim dahil kahit sa data mga bata pa rin ang kanilang anyo. Mukhang hindi sa pag-aatake ni Frankie upang pabagsakin ang Seraphim, dahilan upang mas lalo silang mabigla. Maliwanag na hindi ordinaryo ang pasok-pasok na kanilang kaharap. Pinagilan nila ang kanyang pagkasugan sa kanilang laban sa mga bata at malakas niyang sinilawan si Vegapunk na ihindi na ang lahat. Sa kabilang panig, galit na galit si Linda dahil nasisira ang kanyang makahaling mga produkto at nagbanta siyang isa-isang lilit-ulit ang Straw Hat kung may mangyaring masama sa mga Seraphim. Sinubukan ni Edison na pakalmahin ang iba ng bersyon, ngunit biglang may sumuntang revelation sa kanyang isipan. Agad siyang lumipad upang isulat ang ideya at iwan ang lahat kay Titanic. Kahit aking at kanilang mundo, abalang-abala pa rin ang mga Vegapunk. Pagkaalis ni Edison, at muli na iniinput ni Pythagoras sa computer ang lahat ng datos mula sa labanan ng Straw Hat at ng Seraphim.